Mayong adlaw kaninyong tanan mga pinalangga nga mga migo ug miga. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kalagayan sa mga oras na ito. At ngayon pong umaga, tayo po ay magsama-sama dito po sa ating pong channel. Kung bago ka pa lamang po dito sa channel na ito, ay pwede po ba na bago po kayo o pagkatapos ng inyong nood sa video ito ay subscribe lamang. At kung maaari, ito po ay inyo pong ibahagi din sa inyong mga kaibigan para makasama nyo rin po sila na nanonood sa channel na ito. Welcome, welcome, welcome po kayo dito sa ating pong channel, mga minamahal kong mga kaibigan at mga migo at miga. Ngayon po mag-uusap po tayo ng ilan-ilan pong mga bagay tungkol po sa mga nangyayari sa umagang ito. Punta naman po tayo sa reflection na ating gagawin ngayong umaga. Inyo po bang napapansin, mga minamahal kong mga kababayan, na mismo ang ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr. ay nagdaos po kasama po ng mga religious leaders dito sa Pilipinas ng isang prayer breakfast. Ang ibig sabihin nito ay manalangin para po sa kapakanan ng bayan kasama po ng mga religious sector na nandito ngayon sa ating bansa. Mabuti ito. Pero hindi po ba kailangan din na tayo ay mayroong private na devotional sa ating sarili, o hindi po ba nangailangan ang presidente din po mismo ay magkaroon po ng pribadong pananampalataya sa Diyos? Yan po ang inyong sagutin at comment na lamang po kayo dyan sa comment section below para malaman ko po yung inyo pong mga kasagutan. Titingnan po natin ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, itong sa loob ng 10 araw, ang daming bagyong dumating dito sa ating bansa. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Ito po ba ay resulta po ng global warming na sinasabi ng karamihan na mayroong nangyayaring climate change? Possible. Posible po ba itong nangyayari dahil makasalanan ang bansang Pilipinas? Kung makasalanan ng bansang Pilipinas, bakit nangyayari din yung mga katulad itong mga calamity sa ibang bansa? Ang ibig bang sabihin nito ay makasalanan din sila? Titingnan natin ito sa sangayon sa kung ano po ang maaaring ibinibigay ng Biblia tungkol sa isyong ito. Sa simulat sa pool, mga minamahal kong mga kaibigan, wala po sanang bagyo. Walang pag-ulan na lubhang-lubha na nakakapagdulot ng baha na nagiging pinsala sa karamihan. Tingnan niyo po yung nangyayari sa Aurora o kaya doon sa Cagayan Valley. Makikita niyo po na pati po mga hayop na nandoon sa kanilang mga sariling turel ay namatay dahil po sa baha. Simula, hindi po ito ang plano ng Diyos para sa ating lahat. Ang plano ng Diyos sa kanyang mga nilikha ay maging habang buhay na may kapayapaan, kasaganaan, kasiyahan. Ngunit bakit nangyari ito? Ito po ay nangyari sapagkat sinalita ng Diyos na sa oras na magkasala ang tao, mamamatay ang tao. At doon nagsimula po ang pagpasok ng kasalanan. Nung pumasok ang kasalanan, nagiging konsekwensya ng kasalanan ng mga ganitong pangyayari. Kaya, sa Biblia, mga minamahal kong mga kaibigan, mga kababayan, ito po'y nangyari dahil sa kasalanan. So, mayroon pong katotohanan yung sinasabi po ng iba
na makasalanan yung mundo natin. At sinasabi ng marami na para bagang ito'y kalooban ng Diyos na magkabaha, magkabagyo, magkalindol, magkagera, at maraming mga matay. Actually po, hindi. Hindi po totoo yan. Ang kalooban ng Diyos sa Biblia, kung inyo pong babasahin ang John 14:6, He is the life. Dahil sa siya po ang source ng buhay, gusto niya na walang taong mamamatay, walang bata na marulunod sa baha, walang batang mamamatay dahil ang tiyahin ay nakatake ng drugs. Kasi ang gusto ng Panginoong Diyos, magkamit ang tao ng buhay. Napagkat siya ang buhay. Ang mga pangyayaring ito, mga minamahal kong mga kaibigan, ito po ay resulta po lamang na tayong lahat ay nasa sanlibutang makasalanan. Ang ibig sabihin nito, dahil nagkasala ang tao, bumaba ngayon ang moral efficiency ng tao sa sanlibutan. Kaya nagdidesisyon ang tao para din sa kanyang sariling pagbagsak or para sa kanyang sariling kahirapan, mga minamahal kong mga kaibigan. Kaya mapapansin nyo ho, tingnan nyo, anong ginagawa ng tao? Nagmimina to look for gold. But, may malaking question mark doon eh. But we lost the diamond, the Mother Earth. Yun ang problema. Kaya pag nagkaroon ng sobrang pagbaha, pag ulan, nagkakaroon po ng baha. Yan ang problema. Kaya inaani natin ngayon yung pong result ng ating pong mga maling pagdidesisyon, maling gawa, samantalang tayo nandito sa lupa. Ang tanong ngayon, kalooban ba ito ng ating Panginoong Diyos? Hindi. Kasi sa simula pa lamang, hindi niya kalooban na may taong mamatay. Nagkaroon lang ng kamatayan noong nagkasala ang tao. Sa makatuwid, kung sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ng hindi mabubuting bagay ay mula sa kaaway ng Diyos, si Satanas, sa makatuwid, ang mga bagay na ito ay hindi mula sa Diyos. Ito'y mula sa kaaway ng Diyos. Sana maintindihan po ninyo ito, mga minamahal kong mga kaibigan. Pagka may bagyo, hindi ito kalooban ng Diyos. Huwag kang magsabi na ay tanggapin na lang natin ito sapagkat ito'y kalooban ng Diyos. Hindi po yan kalooban ng Diyos. Migo at miga. Ito po ay ipinapahintulot lamang ng Diyos na mangyari ito sapagkat hindi po siya diktadoryang Diyos. Binigyan niya tayo ng malayang pag-iisip, malayang pagdedesisyon. Ika nga ho ay freedom of choice. You have that freedom to choose whether to do the wicked things or to do the opposite, the good ones. Nasa iyo po yun. Kaya pagka mali yung desisyon mo, pagka mali po yung ginawa mo, may konsekwensya yun. Ngunit may katapusan lahat yan. When Jesus comes, pagka dumating ang ating Panginoong Diyos, doon naman po tayo, yung lahat ng gumagawa ng mabuti, ay kakasamahin ang Diyos habang buhay, sa buhay na walang hanggan. Ewan ko lang po ha, kasi sa general public ngayon, sa modern sitwasyon, sa modern na panahon natin ngayon, bibihira na lamang po ang naniniwala dito. Kasi ang mga millennial na mga tao ngayon, hindi na po naniniwala o marahil, bihira nilang mapakinggan na mayroong darating ng Panginoong Diyos na maghuhusga sa ating kalagayan dito sa mundo. Tayo po'y huhukuman ng Diyos, lahat tayo haharap sa kanyang hukuman. At kung ano po yung ating mga ginagaway, tayo po'y huhukuman sa pamamagitan ng ating mga gawa. Maliwanag sa Biblia yan, sa Book of Ecclesiastes. Kaya sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, fear God and follow His commandments, for this is the conclusion of the whole matter. Ang buong katungkulan ng tao, kaibigan, ay yung matakot ka sa Diyos at
gumawa ka alinsunod sa kanyang mga kasuguan, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Katungkulan natin ngayon ang sumunod sa Diyos. Kung susunod lang sana tayo sa Diyos ngayon, wala sanang mga ganitong mga pangyayari sa mundo. Di po ba? Bagamat ang tao ay mamamatay sapagkat nandiyan na yan, nagkasala na tayo. Pero kung susunod tayo sa Diyos, walang krimen sanang mangyayari sa mundong ito. Walang patayang mangyayari. Walang rapist, kumbaga, sapagkat lahat ay sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya ngayong araw na ito, gusto ko pong sabihin sa inyo na may pagkakataon ka pa para maging mapayapa sa mundong ito. Kailangan mo lamang ay ang sumunod sa ating Panginoong Diyos. May panahon pa. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung isa ka ngayon sa biktima ng bagyo, ng baha, ng lindol, o kaya ng krimen, huwag kang mag-alala. Sapagkat walang isang gawa, kahit gaano man niyang kaliit, na hindi po namamasdan ng Diyos. Lahat ng ating gawa dito sa mundong ito, kahit ito may sikreto o hindi, ito po ay maliwanag sa Diyos. At alam niya ito. Lahat ito'y may record. Ngayon pa lang, manampalataya ka sa Kanya para magiging mapayapa ka. May Diyos tayo na muling darating. At sa mundong ito, alam nyo, kung mapapansin nyo, kahit nga gobyerno napaka-organisado nito. Kumbaga, nababalangkas sang-ayon sa konstitusyon ng bansa. Pero pagka dumating yung mga ganitong mga calamity, ay tila bagaho ay wala din po silang, hopeless din sila. Parang wala din po silang nagagawa. Ay napakamutulo nga po yung ating presidente, di po ba, ng isang panahong nag-briefing sila. Samantalang rumaragas sa ang bagyong Nika yon, bagyong Christine. Nagbi-briefing sila, I feel hopeless. Anong gagawin natin? Oo, kahit ganun, nakakaramdam din sila ng ganun. Bakit? Kasi nga wala naman po talagang makapaghahanda sa bagyo. Alam natin na may paparating na bagyo. Pero, ang tanong po ba, alam mo na ba kung gaano ito kalakas? Gaano kalawak ang magiging casualty nito? Walang nakakaalam. Ang kailangan lamang natin ay yung precautions, kumbaga prevention, na kung dumating man ito, ay at least handaman lang tayo kahit papano. Anticipation yun. Pero yung paghandaan mo para hindi ka matinag, para hindi ka kumbaga, hindi ka mabiktima, ay walang ganun. Kasi talagang darating at darating yan. At sinasabi ng Biblia na sa huling mga araw ay patindi ng patindi ang kahirapan. At ang sabi ng Biblia, ito'y pasimula pa lamang. Pasimula pa lamang ito. Alam nyo, sign of Jesus coming ito. Kaibigan, migo at miga, maring hindi ka naniniwala dito, pero nasa iyo yung pagpapasya. Desisyon mo yan. Irerespeto ko yan. Pero tandaan mo, pag sinabi ng Diyos, ito'y nangyayari. Pag sinabi ng Biblia, nagkakatotoo. Kaya sa reflection natin ngayong umaga, it's you who will decide to follow Him or not, to obey Him or not. God bless you, migo and biga. Magandang araw sa iyo.